Oh, yan na. Yung tatay nyo, walang napakulong. Napinggiran meron. Yung week leader na sinabihan, yung si BBM, oh, yan oh, may dagdag na naman sa yearbook ng administrasyon. May kagraduate na naman ngayong taon. Oh, di ba? Ganun lang yan kasimple. Ganun lang yan kasimple. No? Sinabihan yung week ang Pangulo, pero tingnan mo naman ang napapakulong ng mga yan. Napakulong ng ating Pangulo. Sobrang malalaking mga tao. Oh, dagdag na naman sa yearbook si Marcoleta. Ito na naman si Marcoleta, si Boy Human Trafficker na si Defensor. Dinagdagan pa ni Fernandez. O, di ba? Triplets. O, Marcoleta, safe ka na daw, sabi ni Jinggoy. O, di magkita-kita kayo doon mga planderer. Di ba? Isang tropa kayo na mga nakadikit sa Duterte ng mga planderer. Pansinin nyo maigi, halos lahat ng dumidikit sa mga Duterte may mga kasong plander, corrupt. O, di ba? So, ngayon, hindi pa rin kayo nag-iisip. Di ba? Tandaan nyo hindi lahat ng araw ang kasamaan ay mananaig. May hangganan po lahat ng kasamaan. And mapansin nyo yung sinasabi yung weak, si BBM. Sino ba yung weak? Pansinin nyo maigi. Marami nang napakulong ang Pangulo natin. Simula umupo siya. Mga tao na malalaki, may mga koneksyon, may kapangyarihan, may pera. Tandaan nyo, malalaking tao ang napakulong ng ating Pangulo. Si Digong Bay may napakulong. May napakulong ba siya ng mga planderer, mga sindikato? Meron ba? Mamamatay tao? May napakulong ba siya? Wala. Sino yung pinakulong niya? Yung si Dilima, fabricated pa yung kanyang ebidensya na ginawa. Diba? Ganun lang. Wala siyang pinakulong. Pininggir meron. Diba? Wala siyang napakulong. Bagkos, pinalaya pa niya yung mga planderer. Pero, pagdating sa panahon ni PBBM, pinabalik na naman sa kulungan yung mga planderer na pinalaya ni Digong. Diba? Kaya kung mapansin mo talaga, sobrang grabe, ang galing ng Pangulong Marcos. Siya talaga ang nagbibigay ng hustisya para sa atin. Nilalaban ni Pangulo ang Pilipinas. Binibigyan niya tayo ng hustisya. Tandaan natin, very untouchable ang mga kalaban ng Pangulo. Anak ng Diyos, aba. Ikaw ba naman, pakulong mo yung anak ng Diyos? Oh, may makakagawa ba ng ibang presidente yan? Si BBM, pinagawa niya. Ginawa niya. Para mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima ng anak ng Diyos. O, si Digong, very untouchable, very powerful, makapangyarihan, nakakatakot, di ba? Alam naman natin yan. O, nasaan na ngayon? Nasa prisuhan din. O, si Tebes, o Truman, napakulong din. Si Pogo Queen, Alice Guo, napakulong din. Si Diskaya, number 1 contractor, napakulong din. Si Jinggoy, si Rebilla, na mga planderer na pinalaya noon ni Digong, andun, binalik na ulit sa kulungan, napakulong din. Si Bunuan o Truman sa flood control, si Bryce Hernandez, nandun na, napakulong. Ito pa, dinagdag ngayon sa yearbook, si Marcoleta, si Defensor, at ito si Fernandez. Ito na ngayon, mapakulong. Yun ba yung weak? Come on, Filipino people, magising tayo sa katotohanan. Ang weak leader na sinabi nila is just a propaganda para siraan ang Pangulo, para isipin na incompetent ang Pangulo. Pero salamat sa inyong sinabing weak ang Pangulo. At least pinatunayan ng Pangulo ngayon kung sino ang totoong weak. Di ba? Yung nagsabi sa kanya na weak leader siya, andun, nag-weak na sa dahig. Andun na sa dahig, nag-weak na. Diba? Come on, magising tayo sa katotohanan. Tandaan natin, ang kasamaan hindi magwawagi. Si Mike Defensor, ilang labubo na ang pinadala. Ilang minions na ang pinadala. Nagwagi? Hindi. Si Marcoleta, ginamitan niya na ng relihiyon. Nagwagi? Hindi. Ilang beses nang nag-disturb, ilang beses nang nagrevolusyon, people power, Kimene, kung ano-anong ginawa kanilang panggugulo, ilang beses nang may mga fake news na pinakalat, nagwagi ba? Hindi. Kasi ang kasamaan, kahit kailan hindi yan magwawagi. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo. At tandaan nyo din, isipin yung mabuti mga DDS, kung sino talaga yung totoong nagmamalasakit at nagmamahal sa atin.
Kung sino ba talaga ang nagbibigay ng hustisya para sa bansa natin. Kung sino ba talaga ang nagmamahal sa bansa natin. Hindi pa huli ang lahat. Magbabago yung isip nyo at pag nabago yung isip nyo, pagka nawala kayo sa sumpa ng mga kultong DDS, sasabihin ko sa inyo, mabubuhay ang dugong Pilipino nyo. Mas aalab at mananalay tayo sa dugo nyo, pagiging Pilipino nyo. Tandaan nyo yan. Bye!